Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, pag-usapan po natin, komentuhan po natin mga katambay. Siyempre po, nagdiwang po ang sinasabi nilang EDSA Revolution. Noong nakaraang araw po, nag-celebrate po ang mga tinatawag na dilawan. Pero meron pong mga tayo na pag-uusapan dahil sa isa pong news. Sinisisi po ang EDSA dahil puro maling tao nailagay natin sa gobyerno starting nung mag-EDSA. Kaya walang nangyari sa ating bansa, lalong naghirap at bumagsak. Ito po, pakinggan po natin ang mga analyst o mga dating tao rin ng gobyerno. Ngayon po ay nagsasalita po sila mga katambay. Pakinggan po natin. Lalo tayong nabaon sa kahirapan at ang may kasalanan ay ang ating mga politiko, ang ating political dynasties. Mga politiko o ang political dynasties ang nakikitang dahilan bakit nasasabing hindi matagumpay ang 1986 EDSA People Power Revolution. Ayon kay former Land Transportation Office Chief Colonel Mariano Santiago, mas lalong nabaon ang bansa sa kahirapan. Para sa kanya, nananamantala lamang umano sa kapangyarihan ang mga umupong mamumuno sa pamahalaan. Nakalimutan na lang din ang naunang layunin ng pagkilos na ginawa kasama ang sambayan ng Pilipino. Ang mga lumabas na mga leader ng EDSA ay parang dogs with the same collar. Noong sila na, parang yung sinasabi ni Erap, weather lang yan. Noong sila na nakaupo, sila pa rin ang nagsamantala. At parang niloko yung mga taong sumuporta at sumama sa EDSA. Dagdag naman ni Hilyuson na kolumnista ng Philippine Daily Inquirer, isang pagkakamali ang pagpili ng mga Pilipino sa mga uupong lider ng bansa. Wala umanong kaibahan ang mga nahalal matapos ang EDSA Revolution kumpara sa mga naunang nakaupo sa pwesto. Sa akin ang pagkakamali ay ang ating pamimili ng mga pinuno. Hindi tayo na reforma kasi yung mga ating mga inihalal na pinuno ay hindi naman nag-iba dun sa, the people who were there in power before. Right now, we have political dynasties and we keep electing the same people, and we have a constitution that seems to be just a piece of paper when it comes to the provisions. Wala rin aniyang leader o politiko na may kusang palo na ipatupad ang implementing rules na mayroon tayo para ma-abolish na ang political dynasties. Binigyang diin ni Yuson na magsisimula ang pagbabago sa pinakamataas na namumuno sa bansa at Kahit po ano gawin natin, sistema, mga katambay, yung sa atin po kasing bansa, bukod tangi po ang ating bansa sa panahon ngayon na napakalala po pagdating sa politika. Yan po ang tingin at pananaw ni Kamanong, lalong-lalo po ang mga Pilipino. Number one po kasing nakikita ni Kamanong na problema, mismo mga Pilipino, tayong mga Pilipino. Di ba? Pag malayo pa, katulad niya, malayo pa ang halalan, lahat po nakikita natin ang problema ng ating bansa. Lahat po tayo dumadaing sa gobyerno. Bakit sila ang nanalo? Sila naluklok natin, di ba? Pero tanungin natin ang mga sarili din natin, mga katambay. Bakit ba sila nanalo? Di ba? Dahil pag panahon ng eleksyon, ano ang ginagawa nating mga Pilipino? Inaantay natin kung sino magbabayad sa atin. Di ba? Kung sino pinakamalaking magbayad sa atin, sila ang binoboto natin. Di ba? Tapos pagkatapos ng nanalo na sila, ang gagawin naman ng mga nabayaran, saka sila dadaing yung mga nabayaran, di ba? Dadaing sila sa gobyerno. Palpak yung pinuno na yan. Bakit nanalo yan? Pero nung kampanyahan, yung malaking magbayad, yun ang nananalo. Di ba? Yan ang sakit ng mga Pilipino. Hindi naman lahat, di ba? Yun ay by experience. By experience ko po yun, mga katambay. Dahil naranasan ko rin po yun, di ba? Kahit sa malit na barangay. Di ba? Kung sino nagbibigay sa'yo, yun ang iboboto ng mga Pilipino. Dahil sa pera. Di ba? Dahil dinadaan nga ang kahirapan ng Pilipinas dahil napakahirap na bansa, dahil napakalaki ng korupsyon. Di ba? Kaya ang mga Pilipino, pag panahon ng halalan, ang iniintay kung sino magbibigay ng pera, yun ay iboboto.
Kaya paano natin sisisihin din ang mga korap na nailalagay sa ating bansa? At ang isa pa mga katambay, nasimulan kasi, di ba? Noong panahon kasi ng dating Pangulong Marcos Sr., iilan pa, halos sila lang, di ba? Mga crony, kung balik tanaw natin, tapos pamahalaan. Pero nung naging EDSA na, di ba? Ano po nangyari? Noong panahon ni Pangulong Marcos muna, bago natin dalhin sa EDSA, noong panahon ni Pangulong Marcos Sr., napakaraming asset ng gobyerno natin, di ba? Napakaraming asset. Lahat sa gobyerno pag-aari, di ba? Kuryente, nahawakan ng gobyerno yan, di ba? Yung Petron, sa atin yun, yung National Steel, yung mga bakalan, mga sa probinsya, di ba? Sa gobyerno po yan, di ba? Yung PLDT, di ba? Sa mga telepono, di ba? Yung tubig, katubigan, yung karsada, puro sa gobyerno po lahat yan, di ba? Lahat. Pati lahat ng airport, government na nagpapatakbo niyan, di ba? Pero nung magkaroon ng EDSA, balik tanaw natin, di ba? Naupo po ang isang kohangko, di ba? At puro mayayaman ang lahi. Ano po ang ginawa ng kohangko, di ba? Di ba? Nagbuo po siya ng gabinete. Halos gabinete, puro mayayaman, puro di umano oligarch. Ano po nangyari sa bansa natin? Lahat ng asset natin sa panahon di umano ni Corazon Aquino, nawala, isa-isa nawala ang asset natin. Di ba? Nawala lahat, di ba? Yung Meralco, kuryente, yung telecom, nawala. Yung gasolinahan natin nag-iisa, nawala na rin. Yung bakalan natin, nabenta na rin, di ba? At yung karsada natin na pinagawa ng taxpayer, hindi na rin gobyerno nagpapatakbo, di ba? Pati sa tubig, di ba? Napakarami pang iba na wala. Mga lupa natin na nagkabenta-benta, di ba? Yung sinasabi nilang global city, pag-aari ng gobyerno yan. Ngayon, ano na? Mayayaman na may-ari, di ba? Maraming nabenta na mga asset na pinagkukunan ng yaman ng gobyerno ng Pilipinas. Nawala magmula nung mag-EDSA, di ba? Sino na po umahawak lahat ng napakarami at napakalaki na asset ng gobyerno? Di ba puro mayayaman, puro oligarch? Yung isa na lang natitira dapat na hawak ng gobyerno dahil nawala na kuryente, nawala na tubig, nawala na karsada, nawala na gasolina, at nawala na rin yung kabakalan, at marami pang nawala. Di ba? Isa na lang ang natitira. Airport na Ninoy Aquino na dating Manila International Airport. Nawala pa ngayon dahil hahawakan na rin ng mayayaman na mga oligarko. Di ba? Tapos, sasabihin itong komunista na nagse-survey na kagagawa ng mga dynasty. Hindi ako naniniwala sa dynasty, mga sir. Hindi. Kasi walang nagagawa ang mga politiko, lalo ngayon. Dahil hawak na tayo lahat ang kayamanan at nang umiiral na lahat na negosyo sa Pilipinas. Ang may hawak, puro oligarko na. Lahat ng asset ng gobyerno, oligarko ang may hawak, di ba? Sila ang kumikita. Ang pag-asa na lang ng gobyerno, yung malalaking tax nila na nakukuha natin. Di ba? Pero yung kita na malaki, mas malaki sa mga mayayaman. Di ba? Kaya, paano mo isisisi? Di ba? Sa mga dynasty. Lahat naman ng politiko, kahit hindi dynasty, mga sir, puro pagpapayaman ang iniisip, di ba? Na ginagawa nila di umano na ang politika sa ating bansa, ginagatasan nila. Dahil ang bansa natin, hindi maghihirap basta-basta. Bakit ko nasabi, mga tambay? Kasi ang bansa natin may tumutulong ng manpower. Ano yung manpower? Di ba? Mga OFW natin. Ang lalaki ng ibinibigay na remittance sa ating bansa. Di ba? Kung wala tayong manpower, bagsak. Sa tingin ni Kamanong, bagsak ang Pilipinas. Di ba? Kaya lang, napakaswerte natin. Dahil ang mga Pilipino magagaling, matatalino, lalo pag napupunta sa mga bansa-bansa. Di ba? Di ba?
Yun na lang ang nagiging pag-asa ng mga Pilipino dahil ang Pilipinas walang maibigay kahit sino maupo, di ba? Hirap na hirap magbigay ng magandang future sa ating mga Pilipino. Lalo't dumadami pa tayo. Di ba mga tambay? Di nyo ba naisip yun? Di ba? Saan nagiging successful ng mga Pilipino lalo kung hindi ka pinanganak ng mayaman, mga katambay? Mahirap kang pinanganak. Saan sila nagiging successful? Karamihan hindi sa Pilipinas, di ba? Sa ibang bansa. Di ba? Nag-iibang bayan. Diba? Doon sila nakakakuha ng swerte, di ba? Karamihan. Lalo yung mga nurses natin, di ba? Di ba? Pagka sa Pilipinas ka nagtrabaho nurses, gutom, di ba? Pero pag sa ibang bansa sila, nagtrabaho, di ba? Umaasenso. At nakakatulong pa rin sa bansa. Dahil yung mga naiwan ng mga kababayan natin, hindi lang nurses, lahat, mga seafarer natin, lahat, di ba? OFW, lahat yun, nagre-remittance ng dolyares sa ating bansa. Kaya napakaswerte ng mga politiko sa atin, di ba? Sila humahawak lahat ng kaperahan ng bansa. Sila humahawak magmula sa presidente, Senado, Congress, at lahat ng sangay ng executive, di ba? At ang mayayaman na naikinabang lahat ng mga ipinundan ng bayan, mga taxpayer na sinasabi ni Kamanong, lahat ng mayaman na nakinabang sa taxpayer na nag-umpisa na magpagawa ang taong bayan. Di ba? Sino ngayon nagmumutyo dinero? Mga bilyonaryo ng ating bansa. Pero wag naman tayo magtampo kasi di umano, pati mga politiko, may mga stockholder po sila sa pag-aari dati ng gobyerno. Di ba? Pati mga kagintuan natin, mga asset natin, ng mga resources natin, mayaman tayo sa bakal, sa nickel, sa ginto, sa pilak, di ba? Sa resources natin sa pagkain, mapakarami rin nating mayaman. Sagana tayo, di ba? Sa prutas. Sino nakikinabang? Puro malalaking korporasyon, mga oligarch. Tapos, ano kinalaman ng dynasty? Maliit na porsyento na lang po yun. Yung sinasabi niyo, dynasty. Di ba? Ang problema kasi ng bansa natin, korupsyon, number one. Hindi marunong makontento ang mga politiko natin, di ba? Hindi makarunong din makontento ang mayayaman tao sa atin. Greedy, ang nakikita ni Kamanong, greedy. Talagang gusto sa kanila lahat pumasok ang pera. Walang kabusugan ng mga, number one, mga politiko sa atin, walang kabusugan. Hanggat maaari, sobra-sobra na nakukuha, hindi pa rin titigilan. Wala silang pagmamahal sa bayan. Ang nakikita ni Kamanong, maliit na porsyento na lang ng mga politiko sa atin ang nagmamahal sa inang bayan natin, mga tambay. Pero malaking porsyento ang minamahal nila, yung makukuha nila sa kabambayan. Di ba mga tambay? Yun lang po ang aking komento sa EDSA na EDSA na kayo na rin po magsabi kung meron po kayo nakitang kagandahan na idulot sa atin ang EDSA na magmula nung EDSA hanggang ngayon, ano po ang naidulot sa atin na EDSA at sineselebrate nila. Siguro nagse-celebrate lang dyan yung mga nakinabang sa EDSA. Number one silang magse-celebrate dyan, yung mga nakinabang. Lalo yung mga lalong naging mayaman, naging bilyonaryo sa EDSA. Di ba? Nakakuha sila ng malaking pakinabang sa asset ng gobyerno. Makikita natin sa EDSA yun. Pero tayo mga mahirap, pinapakinabangan pa rin ng mga politiko dahil binibili ang ating boto. Di ba? Kaya may kasalanan din tayo, mga Pilipino, dahil nagpapabayad tayo. Di ba? EDSA pa more. Kaya mga tambay, si Kamanong po, nagmaiwan po muli, may pag-asa pa naman tayo, may politiko namang maliit na porsyento na nagmamahal sa bayan. Tulad po ng mga Duterte. Abangan po natin si BP Sara, maiksing panahon na lang at babangon tayo muli. Mahalin natin ating bansa, ipaglaban natin. Siyempre, tiis-tiis lang. Paalam, bye-bye.